Hello mga beshi, ayan luto na yung aking luto. Oh, ayan. Dami kong kanin, 'di ba? Yung sinigang na baboy namin luto na, pero mamayang gabi namin 'to ulamin. Titikim lang ako. Tapos ito na po yung kinalabasan ng ating okoy. Ang sarap na, grabe. Tapos ito yung sausawan ko ng suka, bawang. Ayan siya, bango. Tapos meron ako dito bagoong dilis. Ayan. So, titikman natin yung bagong dilis. Malat. Promise, maalat siya. Wala kasi kaming kutsara na nalulunok kasi yung kutsara dito sa bahay. So may sili dito, mga langga. Durogin natin siya. Kasing durog ng puso mo nung iniwang kanya. Wala siyang anghang. Kumbaga manhid na. Hindi ka na nasasaktan. So meron ako dito 2 basong kape. Ano kayong lasa? Kasi may kape dito sa lamisa, iniwan ng anak ko. Anong oras na ba? Ay, 11:43 lang pala. Maaga pa. So, meron kami dito. Ito na nga mga beshi ko, yung okoy. Sobrang sarap. Tapos yung torta. Hanggang bukas na namin to, mga langga. Hindi naman to masisira kasi prito. Hanggang bukas na namin to. Hindi ko ito papaulam sa kanila mamaya na torta. Kasi bukas baka magbaon yung anak ko. Mamayang alas 12 dadating na yung panganay ko. Grade 9 na siya. Siya yung kasama ko sa vlog ko nung nakaraan. Vlog dito. Gutom ako. Yung kanin namin kagabi pa. Diba? Sarap ng ukoy namin, mga langga. Nakakatakot yung lamesa namin. May kwento ko sa inyo, mga langga. Nung una ako dito, wala pa akong anak. Ako lang dito mag-isa. Matagal na kami nakatira dito sa bahay na to eh. Nangungupahan pa kami nito dati. Tapos, hanggang na-foreclose. Pumunta dito yung National Home. Foreclose na daw siya. Ganon. Tapos, sabi niya, tingnan natin yung payslip mo kung kaya ng sahod mo. Sabi niya ganon. Hindi ko naman alam na maa-approve ako kasi minimum lang ako eh. Ang mahal ng bahay na to eh, subdivision pa to eh. Tsaka nung una takot ako dito. Sabi ng kapitbahay, may naglalakad daw dito na kandila. Sa bagay, isang beses nga, di ba nag-live ako dito dati? Nang nag-live ako, parang may dumaan na itim. Magsasalin ako, baka kumain yung kapatid ko. Baka kumain yung kapatid ko eh, nadaw-dawang ko na. Di ba, respeto naman kahit wala siya.
Sa bagay may medical naman ako. Alam niyo ba? Yung na-experience ko to. Kasi yung asawa ko lang yung nagtatrabaho dati. Nung una. Wala pa kaming anak. Naiwan ako dito mag-isa. May nagtutakbuhan sa taas. Dami kong nakain, mga langga. Hindi ko pa nagagalaw yung ano ko. Magkukutsara ako, nakakahiya sa inyo. Ganito ako dito sa bahay kasi. Ganito yung pinagmamasdan ko siya. Kasi parang matagal yata ito na bakante, mga 10 taon. Mga 30 years na yata itong bahay na to kasi ano 10 taon na bakante, tapos hindi ko alam kung yung iba hindi nabayaran, di ba? Tapos nagtatakbuhan. Dalawang tao nagtatakbuhan sa taas. Tapos tinanong kang kapitbahay, wala daw tao, sabi nung isa. Walang tao dyan. Tapos sa kabila naman, yung apo lang niya nandun sa ibaba. Kapatay, sino kaya yung nasa taas? Tapos nagtutupi ako ng damit. Sumunod na mga taon na. Minsan lang siya, pero natatayo talaga balahibo ko. Pero pag bago ka dito sa bahay, paglalaroan ka nila, ganun. Lumipas yung mga taon. Akala ko yung anak ko, hinatid na sa bahay dito ng bayaw ko. Walang tao. Sabi ko pa naman, kali ka na dito, akyat ka na. Kasi naglalakad na talaga siya sa hagdanan namin. Yan, hagdanan niyang paakyat. Walang tao. Tapos ito na nga. Yung matindi. Buntis ako. Yung buntis ako sa panganay ko. Nagising ako alas 2 sa madaling araw. Umihi ako. So, ang ginawa ko, maginaw, minatay ko electric pan. Diyos mio, marimar, nung pinatay ko yung electric pan, binuksan ng bigla yung pinto, ganun. Bumangon yung asawa ko. Alas 2 sa madaling araw, bumangon. Tapos, tinignan, wala naman tao. Nung kami natakot kasi, kung kailan na pinatay ko yung electric pan, saka binuksan yung pinto, di ba dapat bubukas siya ng pinto, yung nakabukas ang electric pan. Yun, hindi. Nakapatay yung electric pan, binuksan. Sulang tao, doon kami natakot kasi, siyempre, ang laki ng bahay na, tapos dalawa lang kami. Tapos, hindi na kami natulog nung time na yun. Buti na lang meron pa kaming siyempre wala naman kaming pera noon. Nag-ista kami ng dilis, tapos may 1 kilong bigas pa kami. Niluto na lang namin yung dilis, tapos kumain na lang kami. Tapos, dito na lang kami sa ibaba nagpang umaga, tapos hanggang nakatulog kami. Tapos, dapat daw talaga nagdadasal kami. Siyempre, hindi naman uso sa akin yung dasal nung araw, di ba? Ayun, sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, naman, matiwasay naman na dito. Hanggang sa naswertihan na rin kasi, ayun, unti-unti nang kami nakakapundar. Ayun lang, mambesi ko. Ang haba na naman ang video ko, dapat 5 minuto lang kasi
Ang haba, matagal. Pag nag-upload ako sa video, inaabot ng 2 oras, 3 oras. Diba? Tagal. Oras lang talaga. So yun mga beshi ko, hindi na ako magtatagal. Magbababay na ako kasi matutulog pa ako, tapos maghuhugas, maglalaba. Ang dami ko pang gagawin eh. Wala pa akong tulog. Kasi panggabi ako ngayon. Ayan, day off ko, diba? So, ayan. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Ayan, salamat po sa mga nakaka-subscribe, sa mga bagong subscribe na pansin ko. Ayan. Salamat po sa isang channel ko na may 50 share. Ayan, marami nag-share sa aking video. So, kaya siguro dumadami yung views ko kasi ang dami nag-share. Ayan, sa isang linggo lang yun 50 na channel yung nag-share. Diba? So, paano na kaya kung isang taon? Kaya siguro maabot ng 8.2 million views yung aking isang YouTube channel ko. Tapos ito naman po, 39 lang siya. 39 yung nag-share. So, di naman sama, diba? At least, dumami na naman yung subscriber ko. Ayun, nadagdagan. Kaya salamat sa mga nag-share. Ayan, sa mga nag-share po sa aking videos. Kung sino man po kayo, mag-comment lang kayo kung sino yung nag-share sa videos ko kasi iipunin ko siya. Promise. Pag nakuha ko yung pera ko sa December, ayan, magpapa-Gcash ako. Ayan, pero secret lang yun Kung sino man mabigyan ng Gcash, huwag ka na lang maingay sa comment section. Kasi, hindi naman tayo mayaman. Alam nyo na, pangludlod lang yun, guys. So, ayan. Salamat! Bye-bye! Salamat sa pagsama sa akin. Haba ko na ng kwento.